Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay pagkwentuhan natin ito si Kuya Bong. Dahil sobrang nakakatuwa na talaga ngayon ito si Kuya Bong. Simula nga po nung manggaling siya doon sa mahaba-haba niyang naging bakasyon na umabot ata yun ng kulang-kulang o mahigit 3 buwan. Yung naging bakasyon nito si Kuya Bong na inakala nga ng iba sa atin na hindi na babalik ito si Kuya Bong dito kay Naka-Business. Pero after nga po ng ilang buwan nga po na pagbabakasyon nito si Kuya Bong, ay dahil ang puso nito si Kuya Bong ay nandito kay Naka-Business, ay kusa itong bumalik dito kay Naka-Business nang hindi ito sinundo ni Naka-Business. Kumbaga sa kauna-unahang pagkakataon na bumalik ito dito kay Naka-Business ay hindi nila ito hinanap at hindi din nila sinundo, kundi kusa itong pumunta dito kay Naka-Business at nagsabing babalik na siya. Nagsabing papasok na ulit siya. At kasabay nun ang paghingi niya ng patawad dito sa mga ginawa niyang pagkakamali o pagpapasaway kina Naka-Business. Pero dahil nga unawa siya nila Naka-Business sa bagay na yon, dahil alam nila Naka-Business na nung panahong yon ay in love ang ating Kuya Bong, kaya medyo nagulo ang kanyang giya o nagulo ang kanyang landas. Pero dahil nga na-realize niya kung sino yung totoong nagmamahal sa kanya at kung sino yung totoong mahal niya, ay eto, bumalik siya dito kay Naka-Business nang walang kaabog-abog. At dahil inaasahan na rin naman nila Ka-Business na mangyayari itong mga bagay na ito, kaya naman hindi sila nagdalawang isip na tanggapin itong si Kuya Bong. Kaya kung napansin nyo mga Ka-Business, mga kapapi, nung panahong umalis dito si Kuya Bong kaya Ka-Business, ay hindi niya ito tinanggal sa pagiging kagwang. Dahil alam nga ni Ka-Business, batid ni Ka-Business, at nararamdaman ni Ka-Business na ito si Kuya Bong ay isang araw ay babalik at babalik sa Ka-Business family. At hindi nga nagkamali si Ka-Business sa kanyang palagay na yon. At matapos nga ilang buwan, ay eto na. Bumalik na nga itong si Kuya Bong dito sa Ka-Business family. At simula nga po nun, nung magbalik na ito si Kuya Bong dito sa Ka-Business family, ay dito na natin nakitaan ng mas malaking pagbabago itong si Kuya Bong, na mukhang may mas malaki siyang na-realize
doon sa nagawa niyang pagbabakasyon ng mahabang panahon. Dahil kita nyo naman po, mga ka-business, mga kapapi, kung dati ay hindi makakumpleto ng dire-diretsong isang buwan ng pasok itong si Kuya Bong, kita nyo naman ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakakumpleto itong si Kuya Bong ng dire-diretsong pasok isang buwan. Wala talagang absent yan, mga ka-business, mga kapapi. At bukod doon, pag araw ng linggo, ay malimit na nandito din si Kuya Bong sa ka-business house. At ayon din dito kay Mr. and Mrs. Ka-business, ay sa panahon ngayon, ay si Kuya Bong na ang nagkukusang pumunta ng church o nagyayaya papuntang church. Na kung dati, ay sapilitan pa o pakiusapan pa ang pagpunta nitong si Kuya Bong sa church. Pero kita nyo naman ngayon, siya na yung nagkukusa na magpunta ng church. At nagpabili pa nga daw ito ng damit kay Ka-business o kay Mrs. Ka-business na pan-church. Yan yung isa sa napakalaking pagbabago na nakita natin kay Kuya Bong. At saka kung mapapansin nyo, mga ka-business, mga kapapi, mas matured ng kausap ngayon si Kuya Bong. Kumpara noon na wala kang tanong dito na hindi biro ang isasagot niya. Pero ngayon, pag tinatanong mo siya ng seryoso, ay sumasagot na rin siya ng seryoso. Tapos ito pa, mga ka-business, mga kapapi. Para sa akin, para mas lalo ko pa nakilala itong si Kuya Bong, nung ito nga po ay samahan nila ka-business na madalaw ang puntod ng mga magulang nito. Dito kasi, habang nasa harap siya ng puntod ng kanya yumaong ama at ina, ay nakita natin yung seryosong Kuya Bong. Habang kinakausap nga po niya ang kanyang mga yumaong magulang. Bagamat nakikita natin na patawa-tawa siya, pero daman-dama natin yung kanyang kalooban. Daman-dama natin kung gaano niya kamahal ang kanyang mga yumaong magulang. At daman-dama din natin dito kung gaano kasinsiro yung mga binibitawan niyang salita. Na masasabi talaga natin na ito ay nanggaling talaga sa kanyang puso. Humihingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang sa mga nagawa niyang pagkakamali. Humihingi siya ng tawad dahil alam niya na minsan ay naligaw siya ng landas. Na maaaring alam niya na ito yung ayaw na ayaw mangyari sana ng kanyang mga magulang. Pero dahil nga sa pagkawala ng mga ito, ay nangyari ang pagkaligaw ng landas ni Kuya Bong. At ito yung inihihingi niya ng tawad sa kanyang mga magulang, yung kanyang mga naging pagkakamali. At sa pagkakataon ding ito, mga ka-business, mga kapapi, ay naramdaman natin kung gaano nangungulila itong si Kuya Bong sa kanyang mga magulang. Na kahit alam nga niya na siya'y ampon, ay pero kitang-kita natin dito kung gaano niya kamahal ang kanyang mga kinagisngang magulang. At sabi nga niya, ay gusto niya makita ang mga ito. Siguro kahit sa panaginip lang. Yun yung tinutukoy ni Kuya Bong. Pero, syempre ayaw din niya makita na babangon yung kanyang mga magulang doon sa pagkakahimlay. Kaya nga nagtawanan dito sila ka-business eh. At sabi nga nila, akala ko ba gusto mo silang makita? At sabi ni Kuya Bong, ay wag naman babangon niya sa pagkakahimlay yung kanyang mga magulang. Pero kahit na may pagkakataon nagbibiro dito si Kuya Bong, ay ramdam na ramdam natin dito yung damdamin ni Kuya Bong. At nakakatuwa din yung binitawan niya mensahe sa kanyang mga magulang. Nasabi nga niya, ay wag po kayong mag-alala dahil nasa mabuting kamay po ako. Nandito na po ako nila kuya ate. Kaya magalala po. Nasa mabuti naman akong kamay ko. Kaya magalala po. Nasa buting kamay po ako. Hindi naman ako pababayaan nila po. Kato mangyari po sa akin, hindi na ako pababayaan po. Nakakataba ng puso yan,
lalong-lalo na para dito kay ka-business. Kaya sabi ko nga, sa pagkakataong ito, ay tila ba mas lalo kong nakilala itong si Kuya Bong. Isang anak na mapagmahal at isang tao na marunong tumanaw ng utang na loob. Yan yung nakita ko kay Kuya Bong. Yan yung nakita kong pagkatao nitong si Kuya Bong. Alam ko marami sa mga viewers na naiinis dito kay Kuya Bong. Marami din ang nambabash. Pero kung titingnan natin yung kalooban ni Kuya Bong, ay mas higit natin siyang mauunawaan. Kung titingnan lang natin yung good side niya. Dahil itong si Kuya Bong, kahit ito'y pasaway, ay may mabuti itong kalooban. May mabuti itong puso. Isa siyang mabuting tao. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, ang nakikita ko dito kay Kuya Bong, kaya ito nagkaganito. Kaya ito nasadlak sa mga bisyo na natutunan niya nung panahong nandun siya sa lansangan. Ay dahil nga nawalan siya ng gamay. Nawala yung kanyang mga magulang at wala na magpapaalala sa kanya. Pero kung nagkataon na yung mga magulang nito ay nakasama niya hanggang sa ganitong edad niya, sa tingin ko, isang responsableng tao itong si Kuya Bong. Kaya lang, dahil nga sa pagkawala ng kanyang mga magulang, doon siya nawala sa giya. At yung kalungkutan niya, ay ibinaling niya sa pagbibisyo. Kaya natuto siya ng mga ganitong bisyo. Pero kita nyo naman, kahit nga meron na siyang bisyo, ay mararamdaman at mararamdaman pa rin natin sa kanya yung pagiging mabuti niyang tao. Unang-una dyan, minsan hindi talaga natin siya nabalitaan na napaaway. 2 beses pa nga siya na hold up, pero binaliwala lang niya. Kumbaga dito, ay makikita natin na itong si Kuya Bong ay hindi talaga sumusubo sa gulo. Kahit na nga meron siyang bisyo. Kahit nga nasa impluwensya na siya ng alak. Ni hindi siya nanggugulo o hindi siya pumapasok sa anumang gulo. Tapos ito pa nga, sabi ko nga after nung mahaba-haba niyang bakasyon, ay nakitaan na naman natin siya ng napakalaki na namang improvement. Maging itong pagsama niya dito sa tour ay isang pambihirang pagkakataon ito. Dahil kung matatandaan natin, pag magtutour ito sila ka-business o magbabiyahe sila, magbabakasyon, ay tumatakas ito si Kuya Bong. Hindi na ito pumapasok. At sinusubukan pa nga itong hanapin nila ka-business, maisama lang sa kanilang bakasyon. Pero kahit mahanap nga ito nila ka-business, ay hindi pa rin ito sumasama sa pagbabakasyon kina ka-business. Kumbaga ayaw na ayaw niya sa mga ganitong bakasyon. At hindi din natin alam kung ano yung dahilan ni Kuya Bong, kung bakit ayaw niya sumama sa mga ganitong bakasyon. Pero sa pagkakataong ito, bago pa man yung kanilang tour, ay nagpasama siya dito kay Papa Dins para mamili ng damit na gagamitin niya dun sa kanilang tour. At bumali pa nga siya kay Mrs. Ka-Business para pambili ng kanyang mga damit. Kumbaga ganyan pinaghandaan ni Kuya Bong itong tour na ito. At nasa puso talaga niya yung pagsama dito. Kumbaga walang sapilitan. Kusang loob talaga siyang sumama dito. Hindi kumpara dati, na yun nga, sabi ko nga, kundi hanapin ito si Kuya Bong, kundi sugsugin ito kung saan naroon. At kaya hindi ito pumapasok, ay ayaw talaga niyan sumama sa mga bakasyon. Kaya na ito si ka-business kasi, ang gusto nito, kung ano yung nararanasan nilang saya sa pagbabakasyon, ay yun din yung gusto niyang maranasang saya ng bawat membro ng kanyang pamilya o bawat membro ng ka-business family. Kaya nga pinipilit niya na ang lahat ay kasama. Pero yun nga, dati-dati, itong si Kuya Bong ay tumatakas. Kaya kahit gustuin man ni ka-business na isama ito doon sa kanilang mga bakasyon, ay hindi niya ito maisama. Pero ito nga, sa pagkakataong ito, ay kusang loob talaga ito si Kuya Bong na sumama. At tulad nga ng sinabi ko kanina, ay isa ito
sa nakita kong malaking pagbabago nito si Kuya Bong. Pero aminin man natin o sa hindi, mga ka-business, mga kapapi, ang totoo ay napakalaking naging tulong noong pagbabakasyon ni Kuya Bong na yon sa pagkatao ni Kuya Bong. Naging malaking tulong yon para sa pagbabago ni Kuya Bong. Hindi naman natin sa minamasama yung kabila, mga ka-business, mga kapapi. Dahil syempre hindi naman natin alam kung ano yung mga ipinakita nila kay Kuya Bong. Kumbaga, ang tinitingnan ko dito ay yung mga positibong nangyari dito kay Kuya Bong. At hindi na natin isasama dito kung ano yung mga negatibong pangyayari noon. Puro positibo lang yung titingnan natin dito, mga ka-business, mga kapapi. Kaya wag nyo naman po sana na ipagkakamali yung aking pagbanggit doon sa kabilang panig. Dahil hindi ko po ito binabanggit para pasamain sila o para bigyan sila ng issue. Kundi ang tinatalakay ko dito ay kung ano yung magandang nangyari sa buhay ni Kuya Bong after niyang makapagbakasyon. Buti na nga lang ito sila ka-business Medyo mahaba-haba yun na ipundar na pise para dito kay Kuya Bong. Kaya nga kahit anong pasaway nito ay pilit nilang inuunawa itong si Kuya Bong. At sa tingin ko naman ay naging effective naman ito. Dahil eto nga, nakikita na natin kay Kuya Bong ang kanyang tuloy-tuloy na pagbabago. Na sana nga lang ay maging tuloy-tuloy na ito hanggang sa dulo. Sana ay hindi na bumalik si Kuya Bong sa kanyang pagiging pasaway. Dahil sabi nga, kahit gaano man kahaba ang PC ng isang tao, minsan, pag sumusobra na, ay umaabot din yan sa hangganan. At sana, hindi ito mangyari dito kay Laka Business. Sana, itong si Kuya Bong ay magtuloy-tuloy na nga sa kanyang ginagawang pagbabago. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang pagsubaybay sa aking mga ina-upload na video. At maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagbibigay sa akin ng inyong blessing. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, MK Inday Okray TV, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, at Analisa Reality Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.